Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon tong si JPE. Diba? Noong nakaraang araw, I believe that was on the 13th, may nag-post sa SOCMED na si Enrile raw po ay bumaliktad. And then we found out, kasi yun ang narrative ng mga DDS. We found out na hindi. Nagpasalamat pa nga siya sa Pangulong BBM na itinalaga siya nito sa bagong composed na o reorganized na National Security Council. Okay? Yung advisory body. Now, ito naman ho, kaninang umaga, o kahapon, meron siyang ganitong komento naman doon sa ginawa ng INC na rally. Okay, so sabi niya, ito mainit-init na napulot ko sa kanyang sa kanyang wall. Sabi niya, there is a bigger question. Merong malaking tanong. Can the INC, with all its members, amend the Constitution? Sabi niya, or suspend any of its provisions? Okay, bakit niya binabanggit ang Constitution dito? So, ang tanong niya, ang INC ba kabilang ang kanilang mga miyembro ay makakapag-amyenda ng saligang batas o makapagsususpindi ng anumang bahagi nito. Yan. Are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law for a person or a group of persons? Sabi niya, tayo ba, nakahanda na ba tayo na itapon na lamang? Sabi niya, o isakripisyo? O nakahanda na ba? Tayo ba'y nakahanda na tawag dito, baliwalain na lang o isakripisyo na lamang ang halaga ng rule of law? Di ba? Yung pagpapairal ng batas para lamang daw sa tao o sa grupo ng mga tao. Siyempre, alam yung tinutukoy nun. Di ba? Mga Duterte. Si Sara, alam niyo naman ako ano yung pinakapunto talaga nung rally, dalawa. Di ba? Mamaya, pag-usapan natin yung dalawang yan, didiretsuhin ko na. Dahil ayaw nilang magdiretso ng salita eh. So sabi ni Enrile pa rito, impeachment po, sabi niya, is just a constitutional legal process to remove a government official from his office if there is a ground and evidence to support it. Sabi niya, ang impeachment daw na proseso ay isang nakasalig sa ating saligang batas bilang legal na proseso. Hindi po tinitignan ni Enrile bilang isang political activity. Tinitignan niya to bilang isang legal na proseso. Okay, ibig sabihin, regardless kung wala mang mga abogado o hindi man abogado lahat ng mga maglilitis kay Sara pagkatapos niyang ma-impeach sa Kongreso. Kasi yung mga senador, yung mga magiging senator judges di ba? So hindi niya tinitignan dito na bilang yan ay gawaing politika or political action. Sabi niya rito, na isang constitutional process na magtatanggal sa isang opisyal ng gobyerno mula sa kanyang trabaho o kanyang posisyon kung merong sapat na basehan at mga ebidensyang nagsusupport dito. Now, the impeached official is not going to jail by the mere fact of his impeachment. Sabi niya, ang naakusahan na opisyal ay hindi naman makukulong nang dahil lamang sa kanyang impeachment. And then, eto pa. So parang pinaalalahanan niya rito ang INC na yung tinututulan ninyo na impeachment process, hindi naman makukulong dyan si Sara. Matatanggal lang siya sa pwesto. Ganon. Okay. As a nation and a state, sabi niya, bilang isang bansa at estado, we will incur a very detrimental precedent if we follow the logic implicit in the INC rally that they mounted, sabi niya.
So bilang isang bansa, bilang isang bansa at estado, sabi niya, kumbaga magkakaroon tayo, no, ng isang napaka napaka mapaminsala, detrimental, mapaminsala o nakakapinsala na president. Ang ibig sabihin po ng president, ito po yung magiging basehan ng mga susunod na aksyon. Ibig sabihin, kapag mayroong ganitong pangyayari, ito na yung magiging basehan natin na nangyari na to dati. So might as well we follow this. So ibig niya pong sabihin dito, tayong maingat sa pagkakaroon ng magiging basehan ng mga magiging desisyon sa hinaharap na panahon. Yun ang ibig niyang sabihin. Maging maingat tayo sa pagkakaroon natin. O baka magkaroon tayo ng isang mapanganib, nakakapaminsala na president sa magiging basehan ng magiging susunod na mga actions. Kung susundin natin yung lohika ng rally ng Iglesia ni Cristo. Ano ho ba yung logic ng rally ng Iglesia ni Cristo? Mamaya ho, ipapakita ko rin ulit sa inyo yung video na yon. Okay? Now, sabi pa niya are we prepared and ready to face the long-term consequences of that INC move? Sabi niya. Handa na ba tayo? Sabi niya, pareho naman kasing prepared tsaka ready. Ibig sabihin, preparado ba tayo? Nakahanda ba tayo sa pagharap sa yung magmahabang kung sa Tagalog tong long-term consequences. Pero alam niyo ibig sabihin yan. Itong long-term consequences, no? yung kaakibat ng mga pangyayari ng ginawa ng Iglesia ni Cristo. Yung pertaining dun sa rally. Mga kapatid, wala hong problema sa rally. Constitutional rights nila yan, di ba? Lalo't peaceful, maayos, malinis, maganda ang layuning sinasabi para sa kapayapaan. Ang hindi lang ho maganda, yung justification ng mga puppet nila dun sa Net25 na magpapatayan na raw ang presidente at ang vice president. Wala namang ganun. Ang vice president lang po ang willing pumatay. Di ba? In 2 instances, in-express ni Sarah yan. Yung una, yung binanggit niya yung sa, can I have you watch? Ang tingin nung sinagot ni PBBM, why? Why would you want me to give you my watch? Di ba? Sabi niya, doon, yung tingin niya kay BBM, parang gusto niyang putulan ng ulo. Tapos yung pangalawa, di ba, pag meron daw nga pumatay sa kanya, may kausap na siya, kontrata niya na kumpleto na yung kasunduan. Ubusin, huwag titigil. Eto, ubusin sila Martin Romualdez, si F. Elisa, and then ang ating Pangulo. Na kung saan, dapat alam niya ito, na nilalabag niya ang kung nagkakamali, it's a Presidential Decree 1110-A Series of 1977 na kung saan ang sabi doon na kung sino man ang magtangka sa buhay ng Pangulo, ng pamilya nito at o ng kanyang mga gabinete at pamilya nila ay papatawa ng parusang kamatayan. Alam niya dapat yun. Diba? Hindi pa ho nare-repeal ang batas na yan. Na-adjust lang ang parusa kasi wala na tayong death penalty. So, life sentence po ang parusa doon sa kanyang pagkontrata. Hindi na po ito bastang conspiracy. Solo niya lang itong aksyon. Diba? May kinuha siyang tao at yun nga yung iniimbestigahan ng NBI. Na hindi rin naman niya sinisipot. Mukhang mararali rin ng NBI Ngayon, ang tanong ni Enrile rito, nakahanda na ba tayo? Ano ba to? Lagi, kapag sinunod natin ito, kumbaga, palagi na lang bang ganito? Kung ano ang sinabi ng iglesia, kung ano ang kanilang saloobin, sila na lamang ang masusunod. So kumbaga, ito ho ay warning niya sa mga politiko.
Ganun na lang ba magpapakabog kayo dahil baka hindi kayo ma-endorso, lalo ngayon malapit ng halalan at malinaw naman na yung rally na to, kung tutuusin, hindi kailangan para lamang sabihin na in support of the president's opinion, hindi kailangang mag-rally para ipakita ang pagkakaisa. It has been established for the longest period of time. Block voting, 'di ba? Yung kaayusan ng mga membro ng INC. Oh, hindi na kailangan na ipakita sa lansangan. Para saan? Ang daming naabala. Oh, para sa kapayapaan. Eh di mas lalo yatang payapa yun pagka walang abala. Kasi walang maiinis. Di ba? Now, ito yung sinasabi ko ho sa inyo na dalawa ho kasi ang kanilang gusto. Ang gusto ho kasi nila rito, ito sabi ni Rex TV, wala nang election sa 2028, parliamentary government na. Ano yan muna? Ito maganda rin yun. Ito ho pakinggan nyo to. That they're making. The one who makes assumptions, especially if it's not just an assumption, it's something that you say out loud, you should provide proof for that. Until wala Okay. naman, So, ibig niya sabihin, yung mga akusasyon kay Sara na bilang tambalustay ng confidential funds, yun daw po ay mga pagpapalagay pa lamang. So, dapat daw ay mag-provide ng ebidensya. Oh. So, mayroon pong dalawang paraan para dyan. Impeachment, tatanggalin siya sa pwesto kapag napatunayan na talagang nagkasala siya. Ang consequences po ay hindi na siya makakatakbo sa 2028 at kahit kailanman. Oh. Parang ang ano yata, kung di ako nagkakamali, ang impeachment, hindi po ito pwedeng makover ng presidential pardon. Hindi. Okay, hindi po ito. Kasi proteksyon ito sa sambayanang Pilipino laban sa pagkakaroon ng hindi karapat-dapat na opisyal ng gobyerno. Kaya may impeachment as immediate relief. Katulad yan. Di ba? Ito hong mga 6 years up to 7 years ang kanilang term, fixed term, kawawa naman ang taong bayan. So, titiisin natin ito. Kagaya ni Robin Padilla, ang Senado nga natin Ang mga tatanga-tangang mga senador, kailangan nating tiisin. Kasi, hindi po sila impeachable officials. There are 2 ways to remove the senators. Mamatay na sana sila, pag kami namatay. Pangalawa, ay through ethics committee. Siyempre, magkakampihan lang yan. At wala pang senador, kung daw nagkakamali, na natanggal ng ethics committee. Diba? So ngayon, sinasabi niya rito, mag-provide daw po ng ebidensya. Ang impeachment ay isa sa perfect venue para mag-provide ng ebidensya, perfect venue para ipagtanggol ng mga abogado niya si Vice President Sara Duterte. At hindi po ito walang kwentang bagay sapagkat yan po ay prosesong legal. Sabi nga po ni Enrile. Okay, prosesong legal. Hindi ho political process sa kanyang pananaw. dapat sana ay neutral pa tayo. Hintayin natin ang resulta. Kung napansin nga ninyo, yung huling Okay. So sa tema ng kanyang pagsasalita dito, wag na munang mag-impeachment, kasuhan muna si Sara, 'di ba? At kapag napatunayan na sa paglilitis ng korte, saka na mag-impeachment. Ang tanong, gaano katagal kaya matatapos ang paglilitis ng ombudsman? Aabot ng 2028? 'Di ba? Pagkatapos nun, ang mangyayari kahit na ang parusa doon tawag diyan, life sentence, 'di ba? Ipapardon lang 'yan.
ng susunod, di makakatakbo uli yan. Kung hindi sa 2028, sa susunod na panahon. Maganda rin yun, bakbakan silang dalawa ni Santos sa 2034. So ang tagal pa ho, parang kumbaga ang diskarte nito, let's buy time for Sarah. 'Di ba? To get away from this. Oh, 'di ba? Ang haba ho kasi kung hihintayin pa ang resulta ng plunder case. Nakakalimutan ko po ang pangalan niya eh. Baka may mga nakakakilala sa kanya. Siya yung nagpakilala kay Marcoleta bago sumalang. Yan. Ngayon, ito pa yung isa pang gusto nila. Ito. Kaya sabi sa inyo dalawa eh. Pakinggan nyo to ha. Verse kanina sa Biblia, sapagkat kung hindi napanood ng makakapanood nitong mga interview ito, yung kanina sinabi roon ay mismo ang Panginoong Kristo. I need to go back to him because you're talking to us and we are our religion. Ang Panginoong Kristo, meron siyang hinarap na nahuli na talagang gumagawa ng kasalanan. Pero in the end, ano sabi niya? Ako hindi kita hinahatulan, pero huwag ka na magkasala. Yung nahuli na talaga sa paggawa ng kasalanan. Kung hindi pa naman, lalong dapat maging maingat tayo. Hindi tayo dapat unang bumato doon sa wala pa naman palang napatutunan. Kaya, hindi namin gagamitin yung terminong morally questionable o kaya So kumbaga, sabi niya, yung Panginoong Hesus may hinarap na ganitong usapin. Sabi niya, yung babae nga, yung nahuli po sa panglalalaki. Diretsuhin na natin, huwag na yung pangangalo niya, panglalalaki. Nahuli ho sa akto, may kapopoy. May asawa yung babae. Dinala sa kanya. Ano sabi ng mga Pariseo? Anong gagawin mo rito? Sabi sa kautusan, dapat itong mamatay sa pamamagitan ng pagbato. Death by stoning. Sabi ng Panginoon, sulat-sulat siya ganun sa lupa. Sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato? Di nangyari ngayon, nag-alisan sila. Tinanong niya, paghantaw nilang ulo niya, babae, nasaan sila nagpunta? Laho nag-alisan eh. Okay, so, ako man ay hindi kita hahatulan. Sabi niya, pero, huwag ka nang umulit. Sabi niya, magkaiba ho yun. Magkaiba yun. Yung kasi hong babae, nagkasala po siya sa kanyang asawa. Siyempre, kasala rin po siya sa batas ng Diyos. Diba? Kaya nga, right from that instance, siguro nakita ng Panginoong Hesus ang kanyang pagdadalamhati, pagsisisi sa kanyang ginawang kamalian, pinatawad siya. At yun ay may kapangyarihang magpataw ng pagpapatawad. And again, hindi po applicable yan sa lahat ng pagkakataon. Okay? Binilinan na lang yun na wag ka nang umulit. So, ibig sabihin niya pala, Sarah, patawarin na lang natin. Yun nga yung aral sa Biblia eh. Yung kanyang pagkakamali, patawarin na lang, wag nang husgahan. At basta wag na lang siyang umulit. Sabi niya, wag na lang daw umulit. yun ang sitas ho ng Biblia na kanilang gustong i-apply dito. Mali yun. Kung ganun, lahat na lang kukonsintihin natin. Di ba? And besides, isang instance lang ho yan sa Biblia. Pero hindi rin ho dinugtungan ng Panginoong Hesus dito na ang kautusan. Di ba? Yung kautusan. Yung mga batas sa panahon ng mga Hudyo at nung panahon niya. Hindi niya ho sinabing wala ng bisa. Puro lahat patawad na lang. Bakit ho hindi sinabi ng Panginoong Hesus? Kasi mahalaga pa rin ho ang accountability. Mahalaga pa rin ho yun. At ang bansa ho, tama lang na nagpapatawad, pero dapat mauna ang pagpapanagot, ang accountability. Diba? Litisin. Patunayan na nagkasala. Pagka napatunayang nagkasala, parusahan. Kung pag-uusapan ng kapatawaran, sa kapag-usapan ng kapatawaran. Ganun, di ba? Yun ang maliwanag doon. Hindi yung pilipitin na lang yung sitas ng Biblia.
I-apply na lang natin dito. Magpatawaran. Dalawa yung gusto nila eh. I-plunder muna si Sara, mahaba ang proseso, sa ombudsman, appointee ni Duterte, ombudsman mismo natin. Oh. But he'll be staying there until August 5, 2025. Diba? Tapos, kailan pa yan matatapos? Naalala nyo na lang yung paglilitis? Dito kila, kila Enrile? At saka yung dito kila, kila Jinggoy? Kapag kahaba-haba na ng panahon. Isang dekada na yata, hindi pa natatapos. Oh, edi presidente na uli si Sara nun. So pagdating ng 2028, makakatakbo siya. Pag nakatakbo si Sara at nanalo, edi may immunity siya. Absolute for 6 years. Oh, ano mangyayari ngayon? Tapos yung susunod na papalit sa kanyang presidente, magiging kaalyado rin naman nila. Tapos lalabas ang hatol ng ombudsman, guilty. Kasi tutuloy yung paglilitis after 6 years. Di ba? Okay, absolute pardon. Eh pag absolute, lahat ng kasalanan mo, binubura na. Ganon. Hindi, di ba? Wala. Lugi Pilipinas pagka ganon. Baka kabalik lang sa politika. Oh. So kung i-impeach naman ngayon, ang mangyayari naman dyan, mawawalan na po siya ng karapatan na makatakbo sa 2028. Isa pa, hindi ho pwedeng i-apila ang impeachment decision sa Korte Suprema. Kasi yan ay hindi po yan nai-involve diyan ang batas na may malabo bang batas, merong questions of law, merong outstanding tawag dito, controversy, di ba? May lumitaw bang controversy? Wala naman. Ilang beses na tayo nag-impeachment. Oh. Di ba? Kaya yung gusto nila mangyari ay legal process na pagkahaba-haba, magkakaroon ng mga mahabang panahon to buy time at maging presidente, tapos hanggang sa mabaliwala ng lahat. Or, ang mangyayari naman ngayon ay forgive and forget. Eh, paano naman po yung pera ng taong bayan? Okay na ho sana magpatawad, madali lang eh. Tutusin, maliit yung 125 million. Maliit yung 600, magkano ba yung ilang milyones na yun ng confi nila sa sa DepEd o 500 sa DepEd. 'Di ba? Madali na yung patawarin eh. Kung may nakita kang willingness magpaliwanag. 'Di ba? Yung willingness sa accountability. Wala eh. Kung ano-anong ginawa. Kung ano-anong pasikot-sikot. Ipapaliwanag lang naman. 'Di ba? Kasi kung wala naman po kasi talagang pagkakamaling ginawa, o walang ginawang palpak doon sa pera ng bayan, hindi ho mahirap magpaliwanag. At kung hindi sinasadya ang pagkakamali, madaling humingi po ng tawad, umamin. Di ba madali? Napakadali nun. Sabihin lang, mga kababayan, nagkamali ko. Na-overlook ko yung guidelines. Pero, kung titignan nyo ho, wala pong binulsa dyan. Lahat po yan talaga nagamit sa tama. Nag-tree planting kami. Maganda naman yun para sa kalikasan. Nagbigay kami ng mga pang-ayuda para sa mga gustong maghanap buhay na mga nasa laylayan ng lipunan. May resibo tayo dyan. Kahit wala sa guidelines, papakita ko sa inyong di ko ninakaw ang pera. Napunta sa taong bayan. Napunta sa kalikasan. Kaya lang, nagkamali pa rin ako. Mali yung paggasto ko ng pera. Sorry. I apologize. Kung gusto nyo, mag-resign ako, magre-resign ako. Dapat ganun eh. Di ba? Yun yung tapat na leader ng bayan. Yun yung tapat na lingkod bayan. Hindi yung, hindi ka na nga makapagpaliwanag, matapang ka pa eh. Magpapapatay ka pa ng presidente. So, ito po yung sinasabi ni Enrile na dito sa huli. Sabi niya ay bilang isang bansa at estado, sabi niya, we will incur a very detrimental precedent. Magkakaroon tayo bilang bansa at estado, magkakaroon tayo ng
makapaminsalang magiging basehan ng mga susunod na mga desisyon sa hinaharap. Sabi niya, kung susundin natin yung trip ng INC. Ano yung trip? Yung talagang totoong dahilan kung bakit nila ginawa ang paggamit sa opinyon ng Pangulong Marcos ayaw niya ang impeachment because this is not important. Diba? It will not change the life of any Filipino. Diba? It will tie down the Congress. It will tie down the Senate. Sabi niya. As for me, sabi niya, as far as I am concerned, it is a storm in the teacup. Isang napakaliit na bagay lang nito. Ay hindi nyo na dapat pampalakihin. Sabi ng Pangulo natin. Parang mali nga rin naman doon talaga ang Pangulo. Na i-consider niya yan na a storm in a teacup. Hindi po yan maliit na bagay, Mr. President. Dahil pag ikaw ang nagkamali, kahit 10 piso lang, impeach ka dong. Sigurado yan. Sasampahan ka nila ng impeachment pagka nagkamali ka. Sabi nga nila, balikan ng Hawaii. Hindi ka malang makakabalik ng Ilocos Norte kasi dudurugin yun ni Baste. Kaya ang punta mo raw ay sa Hawaii uli. Ganon ang kanilang sinasabi. Ganon kalupit ang gusto nilang mangyari sa inyo. Di ba? So, tama naman ho para sa akin itong opinion na to ni Enrile. So kung titignan ninyo marami ho mga political analysts, politicians na sinasabi nila ang impeachment, it's a political process because it is provided in the Constitution, but for Enrile, it is a legal process since it is provided in the Constitution. So, iba-iba ho ng pananaw. At para ho sa akin, since magpabatuhan kayo ng ebidensya, counter evidences and arguments, di ba? Direct and indirect cross-examinations, this is a legal process. A constitutional legal process. So, yung mga judges doon, yung mga senador, hindi ho naman nila po problemahin ang rules of court. Ito bang ebidensyang ito? Na-acquire ba ito? In violation of the rule on evidence or rules of court. Yung mga ganon. Hindi ho, merong liberality. Naalala ko, meron po silang ina-apply dyan na liberality since not all of them are lawyers. And besides, para mas maging malaya, maging mas transparent yung kanilang pagtatrabaho. 'Di ba? Lahat ng pwedeng magamit na ebidensya ay susuriin ang veracity nito. Kung ito ba ay genuine o hindi. 'Di ba? Hindi po yung masasayang ang isang magandang ebidensya because of technicalities. Kasi narinig lang ito sa isang chismosa. Ito palang chismosa, wala po talaga palang ibang pwedeng mapagkunan ng impormasyon kung hindi yung chismosa lang. Kasi nagkataon, meron siyang direct knowledge. Kasi nga chismosa, nandun siya sa nangyari. Di ba yung ganun? Ito may mga material documents, may mga ebidensya galing pa ng COA. At hindi po material thing para dito, hindi po importante na paabutin pa ng February. The mere fact na nag-issue sila ng notice of disallowance, ibig sabihin po, kumbinsido ang COA na matapos ka naming i-red flag, matapos ka naming padalahan ng audit observation memo, diba? Nag-submit kayo ng mga additional liquidation documents, pero lumilitaw, sablay-sablay. And therefore, hindi kami naniniwala sa inyong mga sinumite.
Pagkatapos ng AOM, balik ninyo yung 72 million. Napakadaling gawin yun. Kung if it was a product of honest mistake, dahil gusto lang talagang magsilbi sa tao, maibigay ang pera sa taong bayan, o sige, nagkamali ako, sige, sweldo kong darating. Kalahating milyon naman halos yan buwan-buwan, eh, bawasan ko ng 72 million. Balik ko, para walang issue. And after all, I deserve this. Buti nga, magbabayad lang ako. Hindi ako makukulong eh. Di ba tama? Oh. Ganun ko merong sense of accountability. Okay? At saka alam nyo ho, tama lang din naman po itong ganitong opinion ni Enrile kasi napakapangit naman na kung sa panahong ito ay magtataksil pa siya kay PBBM. Di ba, could you imagine? Paano umabot ng 100 years mahigit ito? Tapos yung taong pinagtaksilan niyang second cousin niya at yung pamangkin niya ngayon, presidente, pagtataksilan din niya. Ano yun? Nabuhay ka sa mundong ito para lamang magtaksil? Tandaan nyo, ang naging papel niya nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Naging tagadurog siya sa reputasyon ni Trillanes. Inakusahan nila na nagbenta ng Scarborough Shoal sa mga incheck. Na samantalang ito yung mama na nagsumikap na makumbinsi ang China, yung mga Coast Guard din nila na pumayag ng balik na lang natin sa status quo. Kontrolado ng Pilipinas yan, kiniklaim nyo pa rin. Ganon, balik lang natin doon. Mag-alisan tayo ng tao doon. Diba? Okay, so iwan na natin to.